Good afternoon to everyone. I am Stephanie Mendoza to discuss the Chapter 112, Suspension System Principles and Components. And for the learning objectives for this topic, at the end of the Chapter 112, student will be able to define and explain the suspension system, value the importance of components of the suspension system in vehicle, and lastly, perform basic inspection of a vehicle suspension system. Suspension system. So, yung suspension system ng sasakyan, basically, siya yung nagko-connecta doon sa body parts ng sasakyan at mga gulong. Kasi kung wala yung suspension system, imagine mo na lang kung gaano kabigat yung magiging biyahe mo. Kapag may mga lubak, parang lahat ng shock is mapupunta sa katawan ng sasakyan at sa iyo bilang driver o pasahero. Isa pa, yung function kasi ng suspension system is maging stable yung sasakyan. Kung mabilis ka mag-drive o may mga uneven surfaces, hindi magiging bounce yung magiging biyahe natin. Kaya kung maayos yung suspension system ng sasakyan natin, kahit mag-turn tayo o dumaan sa mga lubak, hindi ganun ka-bounce or maramdaman natin yung mga shocks kapag nag-drive tayo. Types of suspension system. First is the independent suspension. Yung independent suspension naman is ibig sabihin yung bawat gulong is kayang gumalaw ng mag-isa. Hindi sila nakadepende sa galaw ng isa pang gulong. So, kunwari, kung yung isang gulong is tumama sa lubak, hindi maaapektuhan yung ibang gulong. Kunwari, parang ikaw, kapag may isa kang paa na tumama sa bato, pero yung isang paa, okay pa rin, diba? So, ang independent suspension is mas maganito, tsaka mas comfortable yung magiging biyahe natin. Kasi nga, kahit na may lubak na tumama sa isang gulong, hindi maaapektuhan yung iba. Kaya, madalas itong gamitin sa mga modern na mga sasakyan. Next naman natin is dependent suspension. Sa dependent suspension naman is magkakabit yung mga gulong. Ibig sabihin, kapag gumalaw yung isa, is maaapektuhan yung isa pang gulong. Halimbawa, kapag yung isang gulong is tumama sa lubak, maapektuhan naman yung ibang gulong. And also, additionally, yung dependent suspension is mas simple siya at mas mura tong gawin kasi nga kadalasan natin tong makikita sa mga basic cars pero hindi siya ganun ka-smooth katulad ng sa independent suspension na kapag dumaan sa mga lubak o mga bumps, medyo ramdam natin yung shock kapag nakasakay tayo sa sasakyan. Kasi nga, nagra-reflect ito sa mga body parts ng sasakyan. Third naman is yung MacPherson strut. Isa to sa mga common na suspension system dahil nga kadalasan tong ginagamit sa mga front suspension ng mga sasakyan. Bakit? Kasi nga, simple lang siya, tsaka effective siya, at hindi rin siya ganun kamahal. Tsaka yung MacPherson strut, meron siyang strut type spring. Yung strut tip is, ito yung parang shock absorber na para hindi mag-bounce yung sasakyan. At yung spring naman, ito naman yung nag-a-absorb ng shocks
mula dun sa kalsada. Kaya kahit na may lubak tayong nadadaanan is hindi natin masyadong nararamdaman sa loob ng sasakyan. Next naman ay yung multi-link suspension. Sa system naman nito is marami siyang arms o links na yung functions niya is mag-control ng galaw doon sa gulong. So kung gusto natin na mas maganda yung handling o yung control natin sa sasakyan is magandang gamitin yung multi-link suspension. Kasi nga, kadalasan kasi ginagamit to sa itong suspension na to sa mga high performance na mga sasakyan o yung mga sasakyan na mas kailangan ng mabilis na response. Kaya, kung mahilig ka mag-drive ng mabilis o dumaan sa mga matatarik na kanto o daan, maganda ito kasi mas stable or mas control mo yung pagmamaneho ng sasakyan. So, bukod sa mga types ng suspension, may mga parts o components din ang suspension systems at tatalakayin ko ito sa inyo. So, unahin na natin ng spring. Siya yung nag-a-absorb ng shocks mula dun sa kalsada. Kasi kung wala yung spring, ramdam natin talaga yung mga bawat lubak at or yung mga bumps sa sasakyan. And may iba't ibang klase ng spring tulad ng coil spring, lip spring, torsion bars, at rubber springs. Pero pare-pareho lang sila ng function, which is mag-absorb ng shocks. And also, i-discuss ko kung ano pa yung mga functions nila bukod sa pag-absorb ng shock. So, unahin ko na yung coil spring. Ito yung pinakakaraniwang na ginagamit ng klase ng spring sa mga modern na sasakyan dahil meron siyang functions na mag-support ng load or yung bigat ng sasakyan. And also, yung paggalaw ng suspension niya is vertical direction. Next naman is yung lift spring. Ito naman is karaniwan itong ginagamit sa mga mabibigat na sasakyan tulad ng trucks or yung SUV dahil nga yung lift spring is meron siyang metal na nakastack dito, which is ito yung nagbibigay ng high capacity load na mag-support para dun sa rear suspension. Next is yung torsion bar. Ginagamit naman to sa mga suspension system na kailangan ng adjustable ride height, which is yung pag-operate dito is yung bar is nagiging twisted siya kapag yung load is nakalagay dito. And last naman is yung rubber spring. Dito naman is karaniwan naman itong ginagamit sa mga suspension system na may mabababang load capacity. And madalas din itong ginagamit sa mga compact cars. And next naman is meron tayong tinatawag na control arms. Ito yung nagko-connecta doon sa frame ng sasakyan natin at sa suspension. Ito naman yung functions naman dito is para gumalaw ng maayos yung gulong. Kasi kung wala ito, hindi magiging stable yung suspension system ng sasakyan natin. Next naman is stabilizer bars. Yung functions naman nito is ma-reduce niya yung body roll kapag mabilis tayong kumakanan o nagko-corner. Kasi kung
wala yung stabilizer bars, baka mag-tilt yung katawan ng sasakyan natin or baka mawalan tayo ng control kapag nagmamaneho tayo. Kaya, importante din yung stabilizer bar sa pag-stabilize ng sasakyan natin. Next naman is shock absorbers damper. Yung shock absorbers or dampers naman is yung functions naman nito is para hindi mag-bounce yung sasakyan natin. Kasi kung wala ito, magre-rebound lang yung sasakyan natin is at magiging mahirap ng kontrolin yung sasakyan. Kaya yung shock absorber, ito naman yung nagko-control doon sa bouncing ng suspension para maging stable yung takbo ng sasakyan natin. Next naman natin is yung ball joints. So, yung ball joints, yung functions naman nito is sa mga gulong para mag-move sa iba't ibang direction. Kaya siya importante kasi siya yung nagko-connecta doon sa control arm sa steering na taas na sasakyan natin. Kasi kung wala ito, hindi magaan yung steering ng sasakyan natin at mahihirapan tayong mag-turn or lumiko ng sasakyan. Next naman natin is yung steering knuckle. Yung steering knuckle, ito naman yung nagko-connecta doon sa wheel hub at sa suspension ng sasakyan natin. Yung functions naman ito is para gumalaw yung gulong kapag nag-i-steer tayo ng sasakyan. Kaya kung wala yung steering knuckle, hindi makakagalaw yung mga gulong ng sasakyan natin kapag nagtaturn tayo ng direction. Next naman is yung strut bar. So, yung strut bar naman is yung functions naman ito is to give strength doon sa lower arms ng suspension system. Kapag kasi may strut bar, yung sasakyan natin is mas nagiging magaan at mas mabilis mag-response yung sasakyan sa galaw ng manibela natin. Kaya, mas na-adjust natin yung steering at yung pag-control natin ng sasakyan kapag may strut bar tayo. Panghuli naman is yung bushing. Yung bushing is meron siyang maliit na rubber na yung functions naman nun is para mabawasan yung friction sa mga parts ng suspension system. Kasi kung wala yung mga yon, yung mga vibration doon sa mga parts ng suspension system ng sasakyan natin is nagiging cause yun ng hindi magiging or hindi nagiging magaan yung galaw ng parts ng mga suspension system ng sasakyan natin. Next, the conclusion for these topics are the suspension system is important for the comfort, safety, and performance of a vehicle. And understanding its components helps in maintaining vehicle efficiency. Next, and these are the references that I use on this topic. And that's all for my discussion for the chapter 112, suspension systems, principles, and its components. And thank you for listening and have a nice day.